Nakakita ka na ba ng motor pero 4 wheels? Well, kung hindi ka pa nakakakita, ipapakita ko sa iyo itong ginawa ko na sobrang pinahirapan ako ng motor na ito. Palis! Kuwak na yan, boy! Sumila namin, check. Marami pa. Dumidrifting pa nga, boy! Good morning sa inyong lahat. Bali, may share lang ako sa inyo na isa sa epic moments ng aking paggawa sa motor. Ang istorya ng motor na ito ay matagal-tagal nang naka-stock sa garahe kasi hindi nagagamit simula nung hindi na nag-i-start. Simula nung hindi na umandar ito ay hindi na niya pinagawa dahil kapag every time na pinapagawa niya daw yung motor na to sa iba or sa shop, medyo malaki-laki yung inaabot ng nagagastos niya. Nagpresenta ako na gawin ko ng libre yung kanyang motor. Kung may bibilhin man na pyesa ay yung pyesa lang yung kanyang bibilhin at yung labor ay wala na siyang babayaran. Well, tuloy natin ano nga ba yung experience ko sa motor na ito. Alas 5 ng hapon ginawa ko ang motor na ito. Nakita ko unang-una yung kanyang carburetor ay overflow. Tapos yung tangke ng gasolina nito ay may tubig. Rinin ko yung gasolina noon pero mas excited ako na i-check yung sa kuryente dahil nawalan din ito ng kuryente. Chinek ko muna ito ng mabuti at may napansin ako sa motor na ito dahil iba-ibang mekaniko ang gumagawa sa motor na ito pero nagtataka ako bakit pare-parehas sila ng setup dahil nga converted yung ganitong motor. Pare-parehas sila ng setup ng kuryente, walang fuse. Well, talaga walang fuse box, wala kahit na pinaglumaan. Bali, nilagyan ko ng fuse box ito. Pagdating sa kuryente, chinik ko ng mabuti, pumapalya-palya yung kuryente niya dahil nagkakaroon ng grounded. Alas 5 ko ginawa yung motor na to, tapos before 7 PM, napaandar ko na siya. That time, tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, napasaya ko na yung may-ari ng motor na to kasi nga, alam niyo na medyo matagal nang napahinga yung motor na yun at yung may-ari ng motor na to ay medyo may edad na rin, retired military. Kumbaga, yun na yung pinaka-service niya at alam ko naman na kapag matanda na ang isang tao ay masaya sila sa kung anong meron sila. So yun, nung nag-start na yung motor na to, akala ko talaga is okay na. Bago pala nag-start yun, nakalimutan ko sabihin, may spare ako ng carburetor na yun muna yung ginamit ko sa kanya at kumbaga pinahiram since plug and play ito, yun muna ang ginamit ko para lang mag-start. Dahil gabi na at wala nang mabilhan ng pyesa, ang ginawa ko na lang, pansamantala kong nilipat yung jettings ng carburetor doon sa carburetor niya. Isinalin ko lang muna ng laman. Then ito na yung sa excitement part na sinasabi ko. Kaya naging epic moment yung sinasabi kong paggawa sa motor na ito. Nung pagkapatay ko ng motor, kasi okay na kampante na ako, okay na. Putik. Ayaw na mag-start, nawala na naman ang kuryente. So, dun, nagtataka ako nung una. Sabi ko, kasi yung wire nung motor niya is harness ng buo pa. Buong harness pa ng motor. At wala pa masyadong galaw-galaw. As in, kahit na lahat ng buong harness ng motor ay nandun pa. So, nagduda ako doon. So, inisip ko kapag binakbak ko ito, kapag nilinis ko lahat at tinanggal ko yung mga wire na hindi naman talaga gagamitin, masyadong tatagal. Ang akin, remedyo lang muna kasi nga gabi na, abutin ako ng umaga kapag binakbak ko to lahat, kapag nilinis ko to. So, yun, nandun tayo sa semi-tamad mode. Nung ginawa ko yun, so sinimulan ko nang gawin sa wirings. Unang-unang nawawala yung ground. Kaya nawawala ng kuryente yung ignition coil dahil walang body ground. Tapos, yun, niremedyohan ko muna yung wire, inikot-ikot ko doon sa bolt. So, nagkaroon na. Wala pa rin. So, ginapang ko lahat ng wire. Paghapang ko lahat ng wire, nagtataka ako. Sabi ko, bakit sobrang hirap hanapin ng wire na to? Yun pala kasi, merong positive line na ginamitan ng kulay green na wire, which is kasi sa Honda, yung tinatawag na positive trigger kasi yung Honda Bali, nagtataka ako kasi, imagine, positive line pero may green. Kumbaga chopsy na talaga yung laman. I mean yung wala na sa color coding, lalo yung mga positive supply. Kaya
nahirapan ako. So, imagine from 5 PM, inabot ako ng 1 AM. So, nahiya na ako sa kapitbahay, kaka-redondo. At, kasi nga may ingay eh. Yung tambutso niya, singaw. Singaw. At hindi naman mapalit. May dala akong O-ring o exhaust gasket, pero hindi ko mapalitan kasi yung tambutso niya, yung mismong muffler niya ay naka-welding. Yun pala, isa sa unang ginawa ko bago ko troubleshoot yung lahat. Inuna ko muna yung starter kasi nung every time na ini-start, pumipitik lang yung niya, yung starter relay. Sabi ko, alam ko na to. So, ito sa part na to, may matututunan kayo sa mga kinekwento ko kung ikaw ay interesado sa paggawa ng motor at wala kang time para aralin ito. Kahit papano, alam mo kung ano yung sira ng motor mo. So, tuloy natin. Nung ini-start ko na, nagpumipitik na yung niya, starter relay lang. Alam ko na sa starter motor yung problema. Sabi ko, sana swerte, madumi lang. Kasi kung papalit, gastos yun, syempre. So, yun, binuksan ko lahat-lahat. O ba, grabe, punong-puno ng dumi. Maputik-putik pa. So, yun, okay na, nalinisan ko na. Pag-start, dun na. Oo, so talagang kumakayod na yung starter motor, okay na yung starting system niya. Ang problema, yun na, yung sinabi ko kanina, yung sa ignition system, nawala ng kuryente. Tapos yung sa gasolina. So, well, sa gasolina is safe na kasi may spare ako na carburetor eh. Ito talagang sa kuryente. Sobrang, alam mo yun, yung kampante ka na okay na. Kasi, nawala. Tapos naayos ko na ulit. Tapos start ko ulit. So, okay na. Masaya na ako. Sabi ko, okay na. Safe na to. Maya-maya namatay. Naubusan ng gasolina kasi nga yung ginawa ko munang pansamantala na gasolina ay yung galon ng sito na binutasan sa ilalim. Tapos nilagyan ko ng hose direkta sa carburetor. So, ayan. Magagamit nyo pa na techniques yan sa mga ibang mekaniko. Although may mga magagaling na at hindi naman lahat kasi sinasabi yung o sinishare ng iba yung experience nila or yung mga ganun techniques. So yan, ginamitan ko ng C2. Tapos yun na may hose direct sa carburetor at para tuloy-tuloy yung gasolina, binutasan ko ng maliit sa taas para yung tinatawag na ventilation is hindi makakapos yung gas pumasok doon sa carburetor kasi may butas yung ibabaw. Ngayon, so, okay na, nahiya na ako. Alauna na ng madaling araw. Hindi pa ako finish. So, yun. Tulog, pahinga. Kinumagahan. Pagising ko, yun agad ang nasa isip ko. Talagang hindi ako napakali. Anong meron sa motor na to? Ganun ako eh. Pumunta muna ako sa shop, bumili muna ako ng ibang kailangan na pyesa. Unang-una yung terminal kasi nagbibitaw yung ground nung body ground ng ignition system kaya walang supply ng kuryente. Tapos yung ground nung starter kaya minsan nawawala-wala yung palo. Okay na, nag-start na. Ito na. Tanghali yun eh. Nag-decide na ako, sabi ko, ooperahan ko na to. Yung kung mapapansin nyo dito sa part na to ng video ay yung harness nito is okay pa. Kumbaga, malinis pang tingnan. Madumi lang pero malinis pang tingnan. So yun, sabi ng may-ari, operahan ko na daw. Yung bituka. Yung bituka yung sinasabi niya. So yun, sinimulan ko na operahan. Aba, grabe, sumakit yung ulo ko. Imagine, pinagtatatanggal ko yung mga walang linya, test light dito, test light doon. Kasi mahirap magputol ng wire na yun pala, may supply yun. Ngayon, nandun na, iba-iba na yun. Nakita ko na lahat ng sakit. Nakita ko lahat ng wire na nagdidikit-dikit. So yun, tinanggal ko. Kasi, alam ko na mamamatay ulit eh. Hindi ko na muna pinilit i-start. So yun, nilagyan ko ng fuse. Nilinis ko. Makalipas ang ilang oras ko rin ginawa eh. Okay na. Sabi ko, okay na to. Nawala na naman yung kuryente. Ngayon, tinest ko naman yung pulsar coil tapos yung primary coil. Meron, okay, may supply naman. Tapos minsan nawawala. Pero wala namang putol na wire. Muntik ko nang palitan ng stator. Kasi, sabi ko, walang kuryente.
inisip ko medyo mahal din yung ano, yung stator. Tapos hindi lang 'yun, kung makikita nyo sa posisyon ng makina, medyo matrabaho kapag binaklas yung stator side, yung magneto side. Madali lang palitan yun kasi madali. Ang problema, bibili na naman, yun nga, so kailangan na sinisave natin yung pera para nga wala masyadong gagastusin yung may-ari. Talagang troubleshoot ko ng troubleshoot, di baling nasayang yung oras ko. Huwag lang bumili ng pyesa hanggat maaari, lalo kung hindi naman sira. Kasi sa ibang shop, kapag may pyesa na dinududahan na sira, pinapalitan kahit na hindi pa naman talaga totally sira, pinapalitan na nila. So, ako ayoko ng ganun. Gusto ko kasi kapag bumili ng pyesa yung customer, siguradong sira yung pyesa. So, sabi ko laban ko muna to kasi tinest light ko yung yung primary coil tsaka yung pulser coil, okay. So, alam ko na nandito sa taas yung problema, wala doon sa stator. So, goods yun. Aba, pinahirapan ako mabuti. Doon pala sa pin ng CDI, nagkaroon ng problema. Naglo-lost contact yung saksak nung primary coil tapos nung live wire na white black. Ginawa ko, nagputol ako ng wire, mga 5 pirasong hibla, inikot-ikot ko. Tapos, doon ko nilagay. Pagkatapos ko ilagay doon, binalot ko na ng plastic, in-electrical tape ko na, sinip ko na parang, sinip ko na yung CDI na tipong kahit na bunutin mo is hindi magagalaw yung socket, yung pinakaloob, kasi nga naglo-lost contact. So, yun, okay na. Successful na. Tapos, tinuloy ko ulit yung pagretoke ko. So, ito na yung kinalabasan. Bago matapos yung video, sa sinasabi ko sa inyo, syempre, 2 araw kung ginawa yung motor na yun. Syempre, proud ako na sabihin na huwag kang susuko kung may mga bagay na gusto kong matutunan. Kasi kapag gusto mo yung ginagawa mo, huwag mong isipin yung oras na nasasayang, huwag mong isipin yung panahon na nasasayang doon. Kasi habang hindi ka pa magaling, hindi mo pa nakukuha yung lesson na gusto mo doon sa isang bagay, huwag mong bibitawan. Basta, so, yun, kapag gusto mo yung bagay na ginagawa mo, ituloy mo lang. Walang bagay na hindi natututunan, lahat na pag-aaralan. At ako sa side ko, maswerte ako dahil meron ako mga kaibigan na handang sumuporta sa akin at magturo kung ano man yung mga hindi ko pa alam sa paggawa ng motor, especially sa MSE Riders Club. So, talagang napaka-solid niyan. Minsan may mga home service ako na ginagawa tapos nahihirapan ako. Mini-message ko yan si Master kasi hindi madamot yan sa kaalaman. Tapos, gusto kasi niya natututo yung mga estudyante niya, which is ako yon, isa ako sa estudyante niya kasi nag-aral ako sa kanya. Tapos, hindi kanya hahayaan na hindi matatapos yung gagawin mo. Talagang tutulungan kanya on call or through messenger para lang matutunan mo yung dapat mong matutunan. At the same time, magawa mo yung ginagawa mo. So, ayan, dito sa motor na to, kung first time mo nakakita ng motor na 4 wheels, well, hindi ka nag-iisa, ako rin. At malaking challenge sa akin, kaya ako nagrepresenta na gawin ko yun ng kahit libre. Dahil nga, gusto ko matutunan. So, alam mo yun, kumbaga, maraming bagay na hindi pa tayo na-discover sa mundo. So, ikaw, kung ano man yung mga bagay na gusto mong matutunan, aralin mo lang, huwag kang masasawa. Lalong-lalo na kung sa ganito, sa paggawa ng motor ay gusto mong matuto. Kahit sa akin, message mo ako, tuturuan kita. Pero kung gusto mo ng solid na kaalaman yung matutunan mo, i-message mo si Master, MSE Riders Club, at dyan, solid yung knowledge na matututunan mo dyan. At syempre, shoutout sa aking mga kaibigan, sila Renier at sila Baki, sila Fitzharold. Again, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan ka sa walang kwentang kwento ko. So, yan, maraming salamat. Bye-bye. Palis! Palis! Kuwak na yan, boy!
Sticker.